walang marumi sa kumakalam na tiyan. Patuloy pa ring nagsusumigaw. Ito ang pagsusumamo pa rin sa kahirapan ng marami nating mga kababayan. Isa nga ito sa marahil hindi maikukubli ng ating bansa. Ayon sa isinagawang survey, umaabot sa 5.6 milyong pamilyang Pilipino ang baon pa rin sa hirap. Ito ang mga pamilyang kumikita lamang ng 8,000 pababa kada buwan. Pero ano nga ba ang mga nangungunang dahilan kung bakit marami pa rin sa atin ang dukha? Maaari bang maging dahilan ang lugar o probinsya kung saan sila nakatira? Kaya naman ngayon mga kasoksay, alamin natin ang mga pinakamahirap na lugar sa ating bansa. Ano nga ba ang mga pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas? Bakit kaya ang problema dito sa kahirapan ay hindi malutas? Ayon sa pag-aaral, ang pamilyang may 5 miyembro na kumikita ng 9,000 kada buwan ay hindi maituturing na dukha. Kinakailangan rin umanong kumita ng 11,000 kada buwan ang isang pamilya within 6 months upang hindi sila maitala bilang poor families. Ngayon ay kikilalanin natin ang mga probinsyang may pinakamataas na rate of poverty o ibig sabihin ay kumikita ng mas mababa pa sa mga halagang unang nabanggit o below poverty line. Western Samar. Ang Western Samar ay bagong naitala bilang isa sa mga pinakamahirap na probinsya ng bansa based sa poverty rate nito na 43.5%. Ibig sabihin, sa buong populasyon nito, halos kalahati ay naghihikahos sa buhay. Isa marahil sa naging dahilan nito ay nang maapektuhan ang lugar sa paghagupit ng malupit na bagyong Yolanda. 10 taon na ang nakararaan. Hirap pa ring ibangon ng mga mamamayan dito ang kanilang kabuhayan at ang mga dating hirap na sa buhay ay mas lalo pang nasadlak sa kahirapan. Maliban sa epekto nito sa mga mamamayan ay nagpahirap din ito maging sa kanilang mismong bayan. Agusan del Sur. Ang Agusan del Sur ay itinuturing na 4th largest province in the Philippines. Gayunpaman, isa rin ito sa mga probinsyang may pinakamaraming mahirap na mamamayan. Mula 45% poverty rate noong 2015 ay bumaba na ito sa 32.4% as of 2018. Bagamat maaaring dumiskarte sa pag-aagrikultura ang mga tao rito, ay marami pa rin tila hirap matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya sa lugar na ito. Sultan Kudarat. Sa rehiyon ng Sorsogon, Mindanao, matatagpuan ang Sultan Kudarat. Itinuturing itong commercial hub ng Takurong at kapital ng Isulan. Gayunpaman, isa ito sa may pinakamataas na poverty rate sa ating bansa. Nasa 35.1% o mahigit 57,000 katao mula sa kabuuang 181,000 na populasyon nito ang mahirap o namumuhay ng mas mababa sa poverty threshold ng ARMM na 75,000 pesos annual per capita income o katumbas ng 10,714 pesos kada buwan para sa pamilyang may 7 miyembro. Zamboanga del Norte. Napakataas na 48% naman ang poverty rate ng Zamboanga del Norte. Panlima sa pinakamahirap na probinsya ng bansa na bumaba na mula sa unang pwesto noong 2006 na umabot sa 64.6% ang kanilang poverty rate. Kung titingnan ay maaaring umangat ang mga pamumuhay ng ilang residente dito. Pero hindi pa rin maitatangging halos kalahati pa rin ang isang kahig isang tuka sa kanilang lugar. Siquijor. Bagamat aakitin ka sa napakagandang mga tanawin sa Siquijor at mayaman itong kultura, nakakubli naman dito ang iilang mga mamamayang hirap sa kabuhayan nila. Umabot na sa 48.9% ang poverty rate ng naturang probinsya na siyang nagsasabing sa kabila ng pag-angat ng turismo sa lugar, marami pa rin ang hindi nakakasabay sa pag-angat na ito at nananatili pa ring hirap matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Sulu. Ang Sulu ay isang probinsya sa Pilipinas na matatagpuan sa Muslim Mindanao's Bangsamoro Autonomous Region
or ARMM. Sa mahigit 44,000 na mga mamamayan rito, nasa 30.2% ang mga walang sapat na kinikita para sa kanilang pamilya. Isa marahil sa dahilan kaya napipigilang maiangat ng mga tao ang kanilang pamumuhay sa lugar na ito ay dahil sa walang tigil na gulo sa probinsyang ito. Sarangani. Kilala ang lugar na ito dahil sa nagagandahang mga beaches. Subalit, nakakubli sa naturang nakakabighaning mga pasyalan ay mga mamamayang walang maayos na kabuhayan. Nasa 46% naman ang poverty incident rate ng probinsya ng Sarangani. Umaasa lamang kasi ang mga mamamayan dito sa mga low-paying income na pagsasaka, pangingisda at pagmimina. Northern Samar. Kung tutuusin ay maganda ang potensyal ng turismo sa lugar na ito. Pero tila hindi pa rin ito magiging dahilan upang maiangat ang pamumuhay ng mga tao rito. Umaabot na sa 43.5% ang poverty rate ng Northern Samar. Ngunit inaasahang bababa na ito kung matututunan ng mga tao ritong dumiskarte mula sa industriya ng turismo. Maguindanao. Ang Maguindanao ay matatagpuan rin sa rehiyon ng ARMM. Samantala, nasa 54.55 naman ang poverty rate ng lugar na ito na maituturing na isa sa pinakamahirap na lugar sa Pilipinas. Isa marahil sa dahilan ng paghihirap ng karamihan dito ay ang pag-angkin sa mga malalaking ari-arian ng iilan, gayon din ang walang katapusang pagtutunggali at gulo ng mga malalaking angkan sa lugar. Lanao del Sur. Samantala, itinuturing naman ang Lanao del Sur bilang may pinakamaraming mahirap na mamamayan. Nasa 67.3% kasi mula sa kabuuang populasyon sa lugar ang sadlak sa kahirapan. Bumaba rin umano ang populasyon sa lugar na ito ng halos 7% mula 2007 hanggang 2010. Nagpasadlak lalo sa mga mamamayan dito ang kawalan ng oportunidad sa trabaho at kakulangan ng pagdevelop ng agricultural sector. Bagamat marami pa rin ang nananatili sa buhay na mahirap na halos hindi makuhang makakain ng 3 beses isang araw, patuloy pa rin naman ang ating pamahalaan sa pagpapalaganap ng mga sistema upang ang problemang ito ay balang araw masolusyonan.